tahimik kang nakatingin sa kisame. Tanong ng puso mo, Lord, paano kung kailangan ko pareho? May bayarin sa bahay, may sakit si mama, may anak kang nagugutom, may sarili kang pangarap na nilunok mo na lang dahil wala kang kakayahan. Tapos sasabihin sa'yo, unahin mo si Lord. Madaling sabihin yan kung hindi sila gutom, di ba? Pero teka, hindi ba't alam din ng Diyos kung gaano kahirap ang buhay? Hindi ba't siya rin ang may sabi, huwag kang mag-alala, ako ang bahala? Pero bakit parang mas naririnig natin ang katahimikan niya kaysa ang pangako niya? Hindi masama ang mangarap ng magandang bahay, mamahaling kotse, masarap na pagkain, pero kung ang puso mo ay laging nauuna sa magkano kaysa sa para kanino at bakit, baka hindi pera ang kailangan mong habulin. Baka Diyos na ang naliligaw sa likod mo. Kapatid, hindi kita pinipilit na piliin agad ang Diyos, lalo na kung iniiyak mo ngayon ang presyo ng bigas. Pero ito lang ang tanong, saan ka yumuyuko? Kapag may sweldo ka, dun ka ba masaya kasi may pambayad ka? O nagpapasalamat ka dahil kahit papaano may dumaang biyaya? Ang pera, hindi masama. Pero ang problema, kapag naging Diyos mo na ito, kapag lahat ng galaw mo ay para sa kita, hindi para sa kabutihan. Kapag ang halaga mo ay sinusukat mo sa laman ng GCash mo, hindi sa tibok ng puso mo. Kasi kahit may limpak-limpak kang yaman, kapag wala kang kapayapaan, luho lang yan na walang saysay. Kapag may Diyos ka, kahit walang-wala ka, may dahilan ka pa rin para huminga. So eto, bago ka matulog ngayong gabi, tanungin mo ang sarili mo, kanino ako yumuyuko? Sa pera ba o sa Diyos? Sapagkat kung saan ka yumuyuko, doon mo hinuhubog ang kaluluwa mo. Tandaan mo, ang pera, ginagamit. Ang Diyos, sinasamba. Kapag binaligtad mo yan, ikaw rin ang mawawala.